Hindi ko alam kung ititigil ko na ba ang paggalaw sa akin ng boss ko dahil baka malaman ng mga kamag-anak ko ang nangyayari sa akin ngayon. May katandaan na rin kasi siya at ilang beses niya na ako nagalaw. Hindi ko alam kung ititigil ko na dahil binigyan niya ako ng cellphone. 14 na taon pa lang ako nang magsimula akong magtrabaho dito. Tinutulungan namin ang boss ko ngayon dahil may katandaan na siya. Ako ang tagapamili ng gulay dahil may restaurant sila, pero pumupunta pa rin ang boss ko dito para sabihin niya sa akin kung ano ang mga kailangan bilhin. Nakilala ko ang boss ko na to dahil may tindahan kami dati pero nalugi kaya itinigil na namin. Okay naman sana ang boss ko, mabait naman siya, pero may mga pagkakataon na hinahawakan niya ng patago ang kamay ko dahil maraping tao dito. Hindi ko na lang yung pinapansin dahil ang trabaho kong ito ng pagbili ng mga kailangan dito sa restaurant ang nagpapaaral sa sarili ko. Hanggang sa isang araw na sakto naman na birthday ko, inaya ako ng boss ko na umalis dahil may ibibigay daw siya sa akin. Sumama naman ako dahil gusto ko talagang makuha kung ano talaga ang ibibigay niya sa akin. Hindi ko naman alam na dadalhin pala ako ng boss ko sa bahay nila at malayo ang bahay nila sa bahay namin kaya hindi ako makaalis agad. Pagdating namin doon ay kinausap niya ako tungkol sa pakikipagrelasyon sa kanya at dahil nga matanda na siya ay hindi naman ako makasagot agad. Mahigit kalahating oras din kami sa bahay ng boss ko. Pagkatapos noon ay hinatid niya na ako sa kanto ng bahay namin. Pagkalipas ng 4 na buwan, nag-aya na naman ang boss ko na umalis at hindi ko na naman alam kung saan ba kami pupunta, pero sumama naman ako. Dinala niya ako ulit sa bahay niya pero hindi ko alam na dito na pala magsisimula ang paggalaw niya sa akin. Nagdadalawang isip talaga ako nung una pero inisip ko na lang na dito ako kumikita sa pamamalengke kaya pumayag ako nang hinubaran niya na ako. Kaya dito na may nangyari sa amin nang hindi ko inaasahan, makailang beses niya na rin ako nagalaw. Kaya ngayon ay hindi ko na alam ang gagawin ko, kung ititigil ko na ba ang paggalaw niya sa akin dahil binigyan niya rin ako ng cellphone para hindi raw pakialaman ng parents ko ang cellphone ko. Kaya mas lalo ako naguguluhan dahil baka malaman ng mga kamag-anak ko ang nangyayari sa akin, kaya sana ay mabigyan niyo ko ng payo. Hanggang dito na lang, Ate Yaren. Hindi ko kasi alam kung ilang taon na ngayon si Sender, pero kung minor ka pa, itigil mo na, wag mo nang pag-isipan. Pero kung nasa tamang edad ka na ngayon, hindi lang yung sasabihin ng mga kamag-anak mo ang dapat mong isipin dahil may mas mahalaga pa doon. At walang iba yung kundi yung sarili mong nararamdaman, kung gusto mo ba talaga yung ginagawa sa'yo ng boss mo o napipilitan ka lang. Hindi ko kasi masyadong maintindihan si Sender kung gusto niya ba talaga na may nangyayari sa kanila ng boss niya dahil sumasama naman siya papunta dun sa bahay. O baka kasi nanghihinayang siya na baka matanggal siya sa trabaho kapag hindi siya pumayag sa kagustuhan ng boss niya at yun ang nagpapaaral sa kanya kaya napipilitan siya. Kaya para makapagdesisyon ka ng tama, ibase mo yung desisyon mo sa sarili mong nararamdaman kung gusto mo ba talaga o napipilitan ka lang. Feeling ko naman kasi single talaga si boss kasi nadadala siya sa bahay. Yun nga lang medyo thunder. Minsan kasi kaya tayo nahihirapang magdesisyon dahil lang inaalala natin ay yung sasabihin ng ibang tao na wala namang ambag sa buhay natin, you know.